Ginagamit nila ito sa Piso Wi-Fi kasi maganda yung bato ng signal niya. May mga features kasi siya na magaganda na wala doon sa ibang routers na pwede nating gamitin. So, ayan guys, so welcome back na naman sa ating channel. Pasensya na kayo kasi medyo busy-busy tayo sa trabaho kaya matagal tayong hindi nakapag-upload. So, lately kasi meron tayong mga customers na nagpapa-update ng ganitong router, TP-Link Deco M4 or M4R. Usually yung mga kasama sa mga nagpapa-install ng PLDC. And ginagamit nila ito sa Piso Wi-Fi kasi maganda yung bato ng signal niya. May mga features kasi siya na magaganda na wala doon sa ibang routers na pwede natin gamitin. So, ang problema lang po sa kanya is hindi mo matanggal yung password niya kapag naka-AP mode. So, pag naka-AP mode po ito, kailangan mo siyang lagyan ng password para magamit mo siya sa Piso Wi-Fi. So, may mga nagpaparimot po sa atin ng ganun. So, ito po, yan, konting tawag dito, walkthrough lang is patayo po siya, yan. This or tower type. And then sa harap po niya is yan, TP-Link. And then sa taas, meron po siyang LED status. Pag red, walang internet. Pag blue, nag-aantay siyang ma-set up. Pag white, meron siyang internet. So ayan, kasalukuyan is red po siya kasi nakakonect siya dito sa laptop. And dito sa likod is meron siyang dalawang LAN port. And then meron siyang parang ito, pasadyang butas para doon sa kanyang adapter na yan, papasok dyan. So, minsan ginagawa namin sa mga ganito is minamount namin siya sa ceiling pa ganyan. Secret muna kung paano i-mount. Yan, so TP-Link Deco M4R. Kung may ganyan po kayo, so pwede po kayong magpa-remote para matanggal yung kanyang password. I-update lang po natin yung kanyang firmware. So, meron po kami dito ang custom firmware para doon. And, ano pa yung mga features nito is, unang-una po, pwede siyang i-mesh. Yan. Pero ang master mo dapat ay yung mas maliit, yung flat na Deco, yung TP-Link Deco M5. Pag yun ang master mo, tapos ito ang slave niya, is pwede mo siyang i-mesh. And, ano pa? May beamforming siya, fast roaming. Beamforming yung parang, I think is, kung saang direction lagi yung mga clients niya is parang doon niya binabato yung mga yung signal. Omnidirectional naman ito pero dahil doon sa beamforming feature is parang doon niya mas binabato. Kunyari kung dito lagi yung mga pero hindi ko lang sure pero ganun ko siya naiintindihan. Kung dito sa part na to yung mga clients niya na talagang madami. Yan. Parang ipa-prioritize niya itong port na to ay yung position na to dito. So beamforming. Dito sa kung walang clients dito, hindi niya muna parang hindi malakas diyan sa part na yan, parang ganun dito muna niya papalakasin kasi madami dito. Something ganun. And yung fast roaming naman pagka may tatlo kang ganito, so, pag galing dito yung client mo, tapos pupunta siya dito sa kabila, is, ito, habang lumalayo siya dito, di ba, is mawawala yung signal niya. Pagdating niya doon sa kabila, pag na-detect niya mas malakas yung signal, parang saglit lang is lilipat niya kaagad doon. Yun, fast roaming. Ganun ko siya naintindihan, pero technically baka hindi po siya ganun. So, in-explain lang natin kung paano natin siya naintindihan. Galing dito, punta doon sa kabilang deco is, ang fast roaming niya is, mas mabilis kang ililipat doon sa kabila. Parang ganun. Medyo masusubukan mo yan kapag naglalaro ka ng mga online games. Pero kapag nanonood ka ng galing sa mga YT, gano'n, or Facebook, hindi mo siya masyadong ramdam kasi nagbabuff mo na yung binabuff niya muna yung video bago mo siya bago siya makat. So, na-load na niya yung video bago pa siya makat. So, hindi mo siya mapapansin. Pero pag sa mga online games, kunyari, dito yung player, lalakad siya papunta dun sa kabila, doon yung mapapansin, may biglang maglalag, pero babalik din kaagad. Parang ganun. So, yun yung fast roaming naman. And another is, pwede mo siyang remote online. Then, meron siyang mga VPN features, mga parental guidance features, mga safety features, mga ganun. So, pwede natin isa-isahin yun. So, ito, lalagyan natin ng internet para makita ninyo yung niya, yung mga laman niya. So, i-reset muna natin. So, ayan guys, gamit ako ng screen recorder na kayang i-open yung camera at the same time para makita niyo yung nakikita ko and yung screen, both. So, ito, yellow po siya. Nireset ko siya. So, yellow po siya. And, so, etherboot naman nata siya. Nireset ko muna siya kasi ito po is nabili kasi natin siyang second hand and meron na siya dating config. Kaya, kailangan natin i-reset. So, isa pang kagandahan nito is normal siya. Normal in the sense na 12 volts yung kanyang adapter. Yung power supply. Ayan. So, blinking blue means naghahanap siyang
or nagpapaset up muna siya. Okay, so pakita natin yan. Kailangan nga pala ng app guys, kasi sensitive siya eh. Dami siyang kung ano-ano. Okay, maybe later. So, mag-a-add tayo ng new network. Ayan, create a network. Or, tama ba? Ayan, yung mga na-config na natin dati. So, ayan mga walang password po yan. So, create new network tayo. And then, select natin dito kung anong model yan. So, M-series, yan siya. M3 or M4. Ayan. Then, yes, connected na yan. Naka-connect na sa ating internet yan. Yan. Sabi niya is pulsing blue. Nasaan na yan? Okay. So, pulsing blue pa rin tayo. Yan, pulsing blue, ready to set up sabi. So, next lang natin. Yan, hahanapin niya. So, turn on natin. Yan, ang dami niyang ek-ek kasi. On ka ng location, on ka ng Bluetooth, open ka ng Wi-Fi. Kung ano-ano pa. And tapos kailangan may internet siya, may internet ka din. And then, kailangan may account ka sa TP-Link Deco, ganun. Ang hassle. Yan. So, hindi yan magko-connect guys pagka walang net. Yan. So, nag-stable na siya. So, hanapin mo. Gawin natin is living room. Yan. So, titignan niya kung may net or wala. Hindi siya nagtutuloy pag walang net eh. So, dynamic lang. Next lang natin yan. And, ayan. So, ang SSID natin is, gawin natin, tapos, ang password, yan. Oh, T. Yan na naman yung T. 5. Yan. So, usually kahit hindi mo na i-copy yan kasi i-copy din lang yan mamaya. It's 12 characters. 2, 4, 6, 8, 10. 12 characters. Oh, see? Bakit yung M5 hindi? 8. Minimum of 8. Okay. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatlong 0. Oh, see? Ang stricto nito. Ay, nako. Sige, gawin natin password. Yan. Ganun. Okay na siguro yan. Password 1, 2, 3, 4. Next. So, save. So, tingnan nyo, magiging white ito pagka okay na siya. May internet na. Then, papakita ko sa inyo yung mga features niya. Ayun. So, nag-white na siya. Ngayon, lilipat na tayo doon kasi bago siya ayun. Yan siya kanina. So, napalitan na siya. Wala. Yan, save daw. So, save. So, copy password. O, yan. So, pag click natin yung connect, pupunta tayo dito sa wireless. Then, ayan siya. Ayan. So, gawin natin is forget muna.
Yan, then saka tayo mag-connect ulit. Okay, so connected. Yan, connected. Then balik tayo doon. Yan. So white na yan guys white na yan. Tayin lang natin. Yan, connected and testing na naman. Testing internet. And your deco is na up. Okay. So, done natin. Okay, later na yan. So, everything is good, sabi niya. So, makikita ninyo is, so, close ko muna to. Yan. So, makikita ninyo is, andito ako sa Deco M4. Yan, and, andito ako na nakakonect. Yan. So, meron siyang Wi-Fi settings and guest network. Then, meron siyang parental and more. So, dito muna tayo sa Wi-Fi settings. So, yan lang makikita mo. So, i-split mo ba yung ito pala. Yan, yung SSID niya and yung kanyang password. So, try nating tanggalin. Yan. So, save. Ayaw niya, di ba? Then, dito sa advanced, i-hide mo ba yung network? Yan, ito. Or, yung band steering. Band steering means, parehas ang pangalan ng 2.4 GHz at 5 GHz. Pero, ipaprioritize niya yung 5 GHz pag mas malapit ka. So, yun, pwede din palang i-share. Pwedeng i-share yan. Yan, scan lang nila. Yan. Then, next, dito tayo sa guest network. Yan. Kung gusto mong meron kang controlled na network, so, turn on mo itong guest network. Para saan itong guest network is yung mga pupunta sa bahay nyo na good for 1 hour lang, 2 hours lang siguro yung mga internet connection nila para hindi mo binibigay yung main na password ng router ninyo. Kasi pag yung main password ng binibigay mo, every time na pupunta sila sa bahay nyo, makaka-connect sila. Yun ang purpose itong guest network. And then, punta tayo dito sa clients. Everything looks good. Yan. Living room. Yan. So, andyan yung mga device info niya. Reboot, remove, support. Next is yan, parehas lang. And then, pag dito, ayan. Online clients and offline clients, yung mga nakakonect na nakakonect na dati dito sa router mo tapos wala sila ngayon dito sa malapit sa kanya. So, doon yun. Then, meron tayong parental controls. Dito sa parental controls, yan, create profile. For example, para sa anak mo, say, yan. So, ang pangalan niya ay Bebe. So, age range, say, for example, is 0 to 7. Yan. So, disable daw po yung diba? Buti pa si TP-Link. Sinasabing i-off ang random MAC. So, kailangan is naka-off ang random MAC, naka-device MAC, dapat yan, or privacy MAC. So, got it. Kunyari ito. Yan. Yan yung device. Ilalagay natin doon, and wait lang, maingay sila. Yan. So, meron tayo dito mga black content, web filter. Yan, black content. Yari, gusto mo mag-add ng mga black sites. Kanya, mga ganyan. So, hindi niya yun ma-open. Parang ganun, black content. And web filter. Ayan. So, adult content, syempre bawal. Yan, bawal, di ba? Select which content categories to prevent the file from accessing. So, pag nilagay mo tong mga to, ayan po, sites, container, download, mag-download siya. Games, maglaro, media, manood, online communication, messenger, voice over internet, etc. Social networking. Kung gusto mong pagbawalan yung mga yan, di ba?
bawal sa kanya. So, pwede mong i-add itong mga to doon sa kanyang device. Next. Ito naman sa bedtime. So, yan, pwede mong iset kung anong oras dapat matutulog. Bedtime na yon. So, ibig sabihin, pag kunyari, ang bedtime niya is, let's say, sa L7, let's say, 8. Yan, 8 p.m. to, say, 6 a.m. So, yan, itong 8 p.m. hanggang 6 a.m., walang internet dyan, kahit nakakonect siya. Siya lang. Yes, siya lang. Yung device lang niya. Yung ewan ko ba ba't kasi bibigyan na ng device yung bata. Dapat pagka 18 years old na siya. Kasi ganun, no? So, 8 p.m. to 6 a.m. Wala siyang net dyan kasi bedtime yan. Okay, so meron ding school nights and weekends. Pwede nating bawasan. Gawin natin yan. 10 p.m. to, say, 8. Yan, 8 a.m. Yan, wala siyang internet naman dyan. So, napakaganda ng feature na ito. Yan, set weekdays and weekends. So, hindi ko siya isi-save. Bahala na po kayo. Time limits. Yan, set limits to how much time. So, for example, dun sa nakaset kanina na bedtime na yan, from 8 to 6 p.m. Ibig sabihin, 6 a.m. or 6 a.m. 6 a.m. to 8 p.m. meron silang internet. Pero, ilang oras lang dapat silang online. Ibig mo sabihin, pagkagising nila hanggang bago sila matulog, online sila, di ba? Mga bata. So, syempre hindi. So, lalagyan mo siya dito ng time limits kung ilang oras sa weekends. O, di ba? At sa weekdays ka sana. At ilang oras naman sa weekends. So, pag weekdays, ibig sabihin, may pasok, let's say, mga 2 hours silang pwede mag-online everyday. Sa weekends naman is, say, 5 hours sila pwede mag-online. Mga ganun ba? Okay. So, napakaganda. Yan. Then, after ng parental controls is meron tayong more. Dito sa more, meron tayong Decolab. Itong Decolab is experimental feature daw. Yan. Tap me for your Wi-Fi diagnostics, network devices, and more. Parang titignan yung mga vulnerabilities ng ng network mo. Then, monthly report, nagsisend din siya sa nito. Ilang device ang nag-connect, ilan ang online ngayon, data, etc. May access ng mga nasa parental control mo, mga ganon. So, top most visited websites, yung mga pinupunta niya, Roblox ba? O di ba? Then, blacklist. Okay, so dito sa blacklist naman, syempre, pag hindi yan naka-device max, sakit sa ulo ito. Promise guys, sakit sa ulo itong blacklist kapag hindi naka-device max yung mga nagko-connect. Syempre, kung kapitbahay mo yan, hindi yan magde-device max. Okay? So, blacklist, alam na ninyo yan. And then, QoS. Di ba? Itong QoS, quality of service, para pantay-pantay, walang network crowding. Yan. So, ilalagay mo dito ilan yung download mo, ilan yung upload mo, at bahala na siya. Dati, dito sa amin, ginagamit ko dito sa bahay is 5-5 up, 5 down. Okay, then, Wi-Fi settings. Yan. So, bumalik lang tayo dun sa kanina. Sa Wi-Fi settings. Guest network, ganun din yan. Then, WPS. So, ito yung I think, yung WPS is yung, hindi ko nagkakamali. Yung pipindutin nila yung, yung button, tapos makaka-connect sila. Parang gano'n nata yan. Next, internet connection. So, IPv4, yan, IPv6, naka-off. Magandang i-on to minsan. Wala lang, para lang hindi sayang yung feature, di ba? Joke. Yan, and then, advanced. So, advanced operation mode, kikita nyo is naka-Wi-Fi router. Then, meron tayong VLAN, ka-disable. Di ba, imagine mo yun, pwede ka mag-tag ng VLAN dito. Pero hindi ko pa nasubukan kung gumagana kasi pang kasi nila to, IPTV.
Okay, then, IPTV. Tama. Ito, IPTV. Then, Maclone, DDNS. DDNS, pag gusto mo siyang i-remote online. Tama ba? And then, LAN IP, DHCP server. So, since naka-router mode siya ang magbibigay ng DHCP server. Address reservation. Kunyari, kung may mga mga gusto kang, yung mga naka-static na devices mo, like your CCTV, mga ganon. So, may address reservation siya. Ayun yung sinasabi ko. Fast roaming. Yan. Allows wireless devices to switch connections to different decos seamlessly. O, yan, di ba? Yun ang props niya. Seamlessly. And then, beamforming. Yan, naka-enable. Beamforming concentrates Wi-Fi signal towards connected devices for stronger connection. So, ayun yung sinasabi ko kanina. Beamforming. Okay, then not forwarding. Port forwarding, hindi ko pa alam kung ano tong mga to. So, later on, basahin natin kung para saan yan. Next, meron tayong connection alert. So, nag-alert siya, nagdo-notify pag may bagong device na nag-connect, etc. Yung managers, pwede kang mag-add ng gusto mong mag-manage nitong network mo maliban sa iyo. Yes, online. Then, LED control system, always on, always off, or scheduled off. Minsan, yung isang deco namin ginamitan ko siya ng schedule. Yan, nag-off siya kapag tanghali. Pag gabi na, saka lang siya mag-on. Kasi sayang naman na naka-on siya pag tanghali. Pag gabi lang, pag wala ng ilaw, at least nakikita mo yung deco na ay wala siyang net, ay meron siyang net. Pero okay din na, huwag niya nang galawin. The system is, ano ba yung firmware version niya? Latest ba? Okay, so ngayon, gagawin natin guys is back to work tayo. So, advance. And then, operation mode. Siyempre, gagawin natin siyang pang piso Wi-Fi. So, access point. Diba? Access point. Pag Wi-Fi router, guys, is Wi-Fi router mode siya po yung magmamanage ng mga nakakonect sa kanya. Yan po ibig sabihin nun. Pag naka-access point siya, access point mode, kung ano yung master mo, sumusunod lang siya, parang ganon. Yan nakalagay dito. Functions like NAT, parental controls, QoS, device isolation, connection are not supported in this mode. Yan. So, kung ano yung nakasupport doon sa main mo or sa master mo, yun ang susundin niya. Okay? So, yan ang advantage ng Wi-Fi router. Pag access point, mawawala yung mga features niya. So, i-apply natin. And magre-reboot siya. Okay. Yan. So, yan. Magre-reboot siya. Wait. Gawin natin circle para mas bongga. Yan. So, nag-yellow na siya. Then, yan. May mga effect siyang ganyan. Pero hindi naman yan totoong hindi naman yan totoong pag na-full na yan, okay na din yung Parang estimated lang din yan. Minsan, mas mabilis si hardware talaga na mag-boot kaysa dito sa timer. Itong timer, nilalagay lang nila para hindi ka mainip. Ganon lang yun. Yan, kunyari, napupuno, inaantay mong mapuno daw. O, diba? Ganong effect. So, yellow pa lang. So, hindi pa yan gamitable. Pag mag-flash po tayo, yellow po yung makikita dyan. So, pakita ko din mamaya yung pag-flash po niyan. So, pag kailangan nyo po ng firmware, PM nyo lang po kami. Message nyo kami sa aming Facebook page, Freenet Hotspot. Yes. Sa mga gustong magpa-shoutout, yan. Shoutout namin kayo. Mag-comment kayo ng Freenet Hotspot dyan, guys. Sa ating comment section. At sa next video, sa shoutout namin kayo. So, red, wala pa siyang net, pero nag-boot na siya. Naka-on na siya. And, white na siya. See? So, white na yan, pero dito,
sa ating app ay 57% pa lang. Dapat may mga ganitong app din yung mga mga piso wifi minsan, no? Para pag, sir, walang net, sir, walang ganito. Kuya, wala kaming internet. Kuya, offline yung bendo. Diba? Reboot mo, ganito, ganyan. So, i-click lang niya yung timer siguro, no? Minsan nagmamadali, reboot ko na, ayaw pa rin gumana. O, diba? At least may mga inaantay silang ganito. Mamaya, antayin mo mapuno. Diba? Dami ko ng kwento. Okay. So, for the sake of our video, syempre, antayin na natin yan. Kahit alam natin na gumagana na siya. Antayin na natin, pababa ng video. O, diba? Kung nag-download ka sana, nakakainip. Yan, lapit na. 6%. 3%. 2%. 1%. Boom! Okay. So, click natin yung try again. Pero minsan, ayun. Okay. So, ayan na. So, Deco M4 pa rin yung pangalan. Punta tayo sa Wi-Fi settings. Ayan. Try natin tanggalin yung password. Wait, pakita ko muna sa inyo na although yung meron po tayong isang video na yan. So, mapapansin nyo dito sa baba, wala na yung parental control. Network tsaka more na lang. So, advance. Meron po tayong ibang na pinakita natin to. Pero hindi tayo nagsasalita kasi doon. So, ayan, naka-access point mode na siya. Maliwanag po. Clear. I-on ko itong fast roaming. Kahit wala tayong madaming deco. Basta i-on nyo lang. Sayang yung feature kasi. And then, advance. Ay, hindi pala. Wi-Fi settings pala. Wi-Fi settings. Yan. Password. Tanggalin natin yan. Oh, very strong pa man din yung password. Okay. Yan. So, save natin. Yan. Ayaw niya, di ba guys? Password must be at least 12 characters. Ayaw niya. So, dyan po natin ipa-flash yung ating deco. So, mapapansin nyo guys is lakihin ko konti. Yan. So, mapapansin nyo, ang kailangan lang naman natin dito is itong deco, syempre naka-power on. And then, ito pong LAN cable is nakakonect sa inyong laptop. Then, yung laptop ninyo or desktop is nakakonect sa wireless na wifi ninyo or sa wireless para ma-remote natin. So, bibigay po namin yung yung details. Okay, so ibibigay niyo sa amin yung details para ma-remote namin yung inyong unit. So, ito is nakakonect sa sa internet, kaya hindi natin to pwedeng hindi natin siya pwedeng i-connect dito sa laptop. Tanggalin muna natin dapat ito. Yan. So, pag tinanggal natin yan, medyo may delay siya bago siya mag-red ulit. Yan. So, tapos, since maiksi lang yung aking LAN cable. Ba't ay pumasok? Something wrong. Something wrong sa aking LAN cable. Share links on the internet and earn money. Start now on linkvertise.net. So, ayan guys, connected na ako. Nagre-crimp pa talaga ako kasi masyadong maliit kasi yung spear ko na Tapos hindi siya naglalak. Ito, hindi siya naglalak. Kawawa naman. Okay, so as you can see, connected po dapat yung LAN cable nyo papunta dito sa ating M4. Yan, tapos ready siya para malagyan ng firmware, upgraded firmware. So, from pag-on po nito kanina, hindi ko na video kasi dalawa lang yung kamay ko. Sorry po. So, ang kailangan niyo pong gawin dito is
bago nyo siya isaksak is dapat nakapindot po yung reset dito sa baba. Ito po. Ayan po siya. Yan. So, naka-press down yung reset bago mo siya isaksak. Then, habang nakasaksak, magbilang po tayo ng hanggang mga 20 seconds or 15 to 20 seconds. And then, after nun, makikita natin mag-on siya ng yellow. And then, magbiblink siya. Magbiblink ng yellow. Then, mag-steady. Tapos, pwede na nating tanggalin yung sa reset. Bitawan, karusan na. And then, mawawalan po siya ng ilaw. Yan, pero doon sa ating ping po, is ayan, lumalabas na siya, nandito na siya. So, pwede ko na siyang i-upgrade. Then, i-upgrade ko na yung ating firmware. So, na yung ating firmware. Nawawala. Ayun. Yan, then i-upgrade lang natin yan. Yan, so, antayin lang natin siyang mag-upgrade. So, kapag kailangan niyo po ng firmware, itong firmware is mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page para mai-send namin sa inyo or may remote natin yung inyong unit. Yan, so antayin lang po nating mapuno yan. Yan, so dito po sa ating ayan, yellow na siya. So habang tumatakbo yung kanyang upgrade doon is nag-yellow naman siya dito. So steady yellow po dapat yan. Yung last na na ni-remote natin kasi is medyo kinakabahan siya kasi first time niya. Then, ganun talaga pag first time, guys. Choke. So, nawala daw kasi yung ilaw. Kaya, ito, gawa na natin ng ng video para hindi kayo kinakabahan. Yan. So, ayun po. Then po sa mga nagrereklamo na walang firmware doon sa sa ating video is ganun po talaga, sir. Hindi naman po namin hiningi itong firmware. Binili po namin ito kaya ganun po talaga. So ayan na po. Tapusin lang po natin yan and then test natin ulit ito kung pwede nang walang password. Yan. So, malapit na. 81%. 81%. 85, 86. Yan, konti pa. And then, magre-reboot po yan. And then, lahat ng settings natin kanina, yan. So, ayan, nakalagay. Successfully upgraded. And then, dito sa ating ping, yan, nawala na siya sa ating ping. Destination host unreachable na siya. So, ito, yellow pa rin, magre-reboot yan, naantayin lang po natin. Yan. So, pulsing blue na ulit siya. Yan. Pero doon, request timeout pa rin. Joke lang po. So, yan na po yung last niya. So, pulsing blue meaning, bumalik na tayo sa dati, which is, aantay siyang ma-set up ulit. So, balik ko lang po ito sa balik ko po sa ating screen recorder. Ayan po, pulsing blue siya. So, ayan po, pulsing blue siya. So, tatanggalin ko na itong kanyang connection sa laptop. And then, lalagay ko itong na-crimp ko ng bago. So, mas maiksi na siya. Ayan. Bakit ang hirap? Yun. Yan. So, nailagay ko na siya. Then, saka natin ito papasokin ulit. Then, pupunta tayo ulit sa deco. Yan. So, wala na to. Wala na yan. Yan. We couldn't find deco. Sabi niya kasi nawala na siya.
So, punta tayo dito. Then, create ulit tayo ng bago kasi wala na yun. Yung Deco M4, ito siya kanina. Yan o. Ang MAC niya is 60A4, B7, BC 4088. Wala na yan. So, gagawa ulit tayo ng iba. Create network. Then, select natin ulit yung M4. M3/M4. Next lang yan. Next. Pulsing blue na siya. Then, magpapaon na naman siya ng Wi-Fi, GPS, at kung ano-ano. Ayan, nahanap na niya. So, connect. Kasi nag-reset na po yan, guys. Kaya kailangan nating mag-connect ulit. Kasi from start to 0 tayo. Yan. So, pulsing blue pa rin. Found it. Yeah. So, yan. Living room pa rin. Detecting internet. Hinahanap niya kung ano yan. Naka-static ba o PPPoE or dynamic. Okay. So, okay na yan. Okay. So, dito sa network, kasi naka-router mode pa lang ito, guys. So, lagyan muna natin siya ng Deco moded. Yan. Deco moded. Then, dito sa at least 8 characters. So, kita nyo, at least 8 characters. Kanina 12. So, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kanina, guys, diba, kung mapansin nyo, is ayaw niya na ganyan lang. Gusto niya is 12. 12 daw dapat. Oh, diba, tinanggap niya. Oh, yan po yung modded. So, ayun guys, nakat pala yung video natin, no? Hindi pala siya nag-record, nag-stop pala siya kanina. At sa dami ko pa naman ng sinabi. Okay, so connected na ulit tayo sa Deco moded. So, yung nakat na part guys is yun yung ginawa ko siyang access point mode. Yan, tapos nag-reboot ako. So, yung kanina, bug lang pala yun kanina kasi hindi pa siya na-update kasi kanina yung app. So, pinailangan kong i-restart yung Deco app para ma-update yung Deco moded. Hindi pa siya na-i-add kanina. Yan. So, ito na tayo. Punta tayo sa advance. Yan, naka-access point na tayo. Access point mode. Yan, pupunta tayo sa Wi-Fi settings. Try nating tanggalin yung password. Yan po yung password. Tatanggalin ko po. And then, save. Bakit ayaw? Ayan, security pala. Sorry. Security. None. Okay? None. Then, back. Yan. None po ang ilalagay. Then, save. Sorry Okay. Yan, nagsisave na siya. Yan, no password. So, scan natin. So, mag-off ako ng Wi-Fi. Then, mag-on ako ng Wi-Fi. Dapat ito, wala na siyang lock doon. Wala na siyang lock. Okay, ayun na siya. Wala na siyang lock. O, di ba? Ayan. Connect ulit tayo. And that's it. So, balik tayo dito. Ayan. O, di ba? Yun na yun, guys. See? Okay. So, connected na tayo. So, may net yan. May net na yan. Kahit walang tumatakbo. So, check natin. May net na yan, guys. Ayaw nyo na namang maniwala eh. May net yan. Okay. Yan. O, di ba? May net na siya. O, di ba? O. So, ayan yung speed niya mula dyan sa kanyang kinatatayuan. O, di ba? Yan. So, ayan yung kanyang speed niya, guys. Tingnan nyo doon sa,
Ayan siya. Ayan po siya. So, yung ating deco nandun. Dun sa kabilang dalawang pader pa. Yung deco na main. So, connect tayo doon. Dun sa hindi modern na deco. Ito siya. Ito. Yan. Pangalan lang yan, guys. Hindi po yan totoo. SSID lang po yan. So, pag dito sa deco, wala na yun. Hindi na siya deco modded. Kailangan mo mag-change network. Andito siya sa ito. Yan siya. O, di ba? Switching. Diyan ako nakakonect. M5 main. Ay, dapat ba doon mismo ako connect? Anyway, pakita ko na lang yung niya. Speed test naman niya kapag doon naman sa M5 tayo nakakonect. So, 37, 6, jitter 8, ping is 37. Aba, malakas. Malakas talaga yung M5. Malakas yung M5, guys. Yan. So, naka-guest network kasi ito, guys, kaya ganyan. Ayan. Yan, M5 main. So, access point mode din ito. Ayan, dami nakakonect. Yan. Guess. Yan. Yeah, if you're wag mo na i-update. Baka mas lalo sumakit ulo mo. Lalo na kung working naman lahat. So, and guys, like, share, subscribe, comment na din kayo ng Freenet hotspot sa ating comment section para may shoutout namin kayo sa susunod nating video. Salamat, salamat!